Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa araw ng February 28, 2026. Sa pagpasok ng huling araw ng buwang ito ng February 28, mararamdaman mo ang isang masidhing udyok na ayusin ang bawat aspeto ng iyong buhay mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa mga malalaking plano na matagal mo nang binubuo sa iyong isipan. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng kakaibang linaw ng isip upang makita kung aling mga bahagi ng iyong nakasanayang gawain ang hindi na nagbubunga ng positibong resulta. Kaya naman mainam na samantalahin ang pagkakataong ito upang maglinis ng iyong espasyo at ng iyong mga kaisipan. Huwag kang matakot na magtanggal ng mga bagay o obligasyon na nagdudulot lamang ng bigat sa iyong kalooban dahil ang pagpapakumbaba sa sarili at ang pagtanggap sa katotohanan ng iyong kasalukuyang sitwasyon ay magbubukas ng pinto para sa isang mas maayos at mas produktibong buwan na darating. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang hamon na susubok sa iyong galing sa pag-organisa at ang iyong pasensya sa pakikitungo sa mga taong hindi kasing ayos mo sa paggawa ng mga hakbang. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong masigasig na pag-aaral sa bawat proseso at ang iyong dedikasyon sa pagpapanatili ng kalidad sa gitna ng mabilis na takbo ng mga pangyayari sa inyong opisina o pinagtatrabahuhan. Gamitin ang iyong natural na talino sa pagsusuri upang makabuo ng isang sistema na hindi lamang makakatulong sa iyo kundi maging sa iyong mga kasamahan sa organisasyon. Dahil ang iyong kakayahang maging isang epektibong gabay ay sadyang kailangan upang mapanatili ang harmonya at ang pag-unlad ng inyong grupo. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga ipon at ang pagpapatibay ng iyong mga plano para sa hinaharap na hindi nakadepende sa mga mabilisang kita o mga alok na tila napakaganda para paniwalaan. Maaaring may lumitaw na munting gastusin para sa iyong kalusugan o sa pagpapaganda ng iyong kagamitang pangtrabaho. Kaya siguraduhin na ang bawat sentimo na iyong ilalabas ay dumaan sa isang masusing pagtitimbang kung ito ba ay tunay na pangangailangan o isang kagustuhan lamang. Ang pagiging masinop sa bawat transaksyon at ang pag-iwas sa pagpapadala sa bugso ng damdamin tuwing ikaw ay nasa pamilihan ay makakatulong upang mapangalagaan ang iyong seguridad sa yaman para sa mga susunod pang mahabang panahon. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng pagninilay, kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na may sapat na lalim at hindi lamang nakabase sa mga mababaw na pagpapakitang tao o mga salitang wala namang gawa. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging maasahan sa mga oras ng pangangailangan at ang pakikinig ng may buong pangunawa sa mga pangarap ng iyong kapareha ay lalong magpapatibay sa pundasyon ng inyong pagsasama. Para sa mga naghahanap pa ng katuwang sa buhay, ang iyong mahinahon at disiplinadong aura ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may matatag na paninindigan at sapat na kapanahunan sa pag-isip, kaya manatiling bukas sa mga bagong kakilala. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pinakaimportanteng prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong panunaw at sa iyong kaisipan na madalas makaramdam ng pagod dahil sa labis na pag-aalala sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na nutrisyon mula sa mga pagkain luntian at ang pag-iwas sa mga pagkain masyadong maanghang o mayaman sa mantika upang mapanatili ang iyong sigla at ang iyong magandang pakiramdam sa bawat kilos. Ang pagsasagawa ng mga mahinahong ehersisyo gaya ng yoga o simpleng paglalakad sa umaga ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong enerhiya sa iyong kalamnan at mapalitan ito ng sariwang lakas na magpapatatag sa iyong resistensya laban sa mga sakit. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matalas na tagapayo at mabusising tagamasid ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga kaibigan na nahaharap sa mga personal na krisis na nangangailangan ng mahinahong gabay at lohikal na paliwanag. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kanyang sariling buhay, pamilya, o mga problemang kinakaharap sa trabaho, at ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing malaking tulong upang makita niya ang tamang landas. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipagpalitan ng kaisipan ay nagdadala ng bagong aral na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao sa iyong kapaligiran na may iba-ibang paniniwala. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagsusulat, pag-aayos ng mga dokumento, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa katotohanan at kaayusan ng impormasyon.
Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo ng sining na magpapakita ng iyong pagiging orihinal habang pinapanatili ang dangal at kalidad ng iyong mga ginagawa para sa iyong sarili. Ang pagbuo ng isang bagay na may puso at kapaki-pakinabang para sa iyong tahanan ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan. Kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya habang pinapanatili ang disiplina sa bawat maliit na hakbang na iyong gagawin. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga gawain sa bahay o mga planong panghinaharap. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng bahay. Kaya ang paglalaan ng oras para sa isang masinsinang pag-uusap tungkol sa inyong mga pangangailangan bilang isang grupo ay lalong maglalapit sa inyong lahat sa kabila ng inyong mga abalang schedule. Maging mapagpatawad sa mga maliliit na pagkakamali ng iba at maging isang gabay na laging handang makinig ng may pasensya. Dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng tahanan ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad o ang pagkuha ng isang bagong kasanayan na magpapataas ng iyong halaga sa iyong piniling larangan. Kung may nararamdaman kang udyok na ayusin ang iyong kapaligiran upang maging mas produktibo at masaya, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa kalinisan at kaayusan. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan. Kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga pag-aalinlangan ng ibang tao ang humadlang sa iyong pag-asenso patungo sa ruwok ng tagumpay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa siyensya, kalusugan, o pamamahala ng buhay. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng mga tao, dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong sariling disposisyon bilang isang disiplinadong individual. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong sariling kapayapaan at seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong mapanghusga sa iyong sarili o sa ibang tao kung hindi agad nakakamit ang inaasahang resulta, dahil ang bawat proseso ay nangangailangan ng sapat na oras upang mahinog at maging ganap na tagumpay. Ang pagpapanatili ng isang bukas na isipan sa gitna ng mga magkakasalungat na opinyon ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka masayang sa mga tensyon na walang sapat na halaga. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang kapakanan nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kagalakan sa lahat ng iyong mga adhikain sa buhay na iyong isinasakatuparan. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na gabay na nagbibigay ng tamang direksyon sa iyong mga plano. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong pamilya at ng iyong sarili. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging mapagkumbaba sa lahat ng oras at pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat detalye ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa hinaharap na mga buwan. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa mga eksperto ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga mahahalagang papel. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paghahanda para sa susunod na buwan o pakikinig sa musika na nagpapagaan ng loob upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pagpapahinga.
Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob, kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang dami ng iyong mga ginawa sa buong maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga darating na panahon. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na seguridad ay matatagpuan sa pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng iyong pagnanais sa perpeksyon at ng iyong pagtanggap sa kagandahan ng mga bagay na hindi perpekto. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pamilya at sarili. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 6, 15, at 24. Ang iyong maswerteng kulay ay krema o mapusyaw na berde na sumisimbolo sa paglago at kaayusan. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang detalyadong listahan ng mga layunin para sa susunod na buwan, ang pag-aayos ng iyong mga drawer sa bahay, o ang pag-inom ng herbal tea habang nagbabasa ng isang aklat na may kinalaman sa personal na pag-unlad at kalusugan.